Alright, so magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ito, si Zubiri na naging mainit sa mga balita. Grabe to ha. So marami ho talagang nag-react naman kasi sa kanyang sinabi dun sa kanyang press con sa Senate na ano lang daw yan, ang ibig niya sabihin doon, witch hunt. Eto ho, yung... It's not about my personal opinion if she is guilty or not, the Vice President. Kasi ako, alam mo naman, taga Mindanao ako. Yung tatay ko hindi pumirma sa impeachment as former congressman. Yun. So isa sa dahilan. Okay. And we became heroes for it in Bukidnon. Talagang sa Bukidnon, 99% ng tao dun pro-Sara. Yun. So they became hero. Okay. Para sa mga Duterte. So ang punto ko it's not about my personal anymore. It's not about my personal opinion or my personal vote on the matter or my personal feeling if she's guilty or not. It is the procedure that must be followed. There is precedence. We've had in this Constitution, if I'm not mistaken, since 1987, only two successful impeachments. No. Just one. Kay Renato Corona lang. Third kasi, nag-resign siya. Nag-resign si Merceditas Gutierrez. On these two, it was acted upon by the Senate. So, I'm sorry, no? Wala naman nakalagay sa Constitution, nakalagay din forthwith, di ba? Oy, meron ha. Hindi naman nakalagay doon forthwith unless dismissed by the Senate before actual trial. Wala doon sa Constitution. So I don't know. I'm not a lawyer, as you all know, but in my lengthy member as a legislator who has seen both of these impeachment exercises, I think we have to follow through. And then we do a vote. Huwag na kayo matakot. Kung pro-Sara kayo, di bumoto kayo. Against the impeachment, it's a political exercise. But the process has to proceed forward. It has to move forward. Ito naman yung gusto ko sa kanya rito. Gusto niya magpatuloy yung proseso. Okay? Yun naman ang kaibahan niya doon sa mga DDS senators. Yung sila Bato de la Rosa, di ba? Mr. Dismiss, Robin Padilla, no? Wala na siyang pakialam. Basta't ang kanya ano na lang siya, no. Para sa kanya, pinulitika lang si Sara. Wala siyang pakialam sa ebidensya. So now, that's my position. Kaya I want to put that on record. No? Whether I'm pro-Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because I think it is a witch hunt. Bakit? Ano bang ibig sabihin po ng witch hunt? Ang ibig sabihin po ng witch hunt, ito po yung pamamahiya. Kasi sa kasaysayan ng araw sa Europa, yung mga pinaghihinalaan nilang mga mangkukulam ay binabahay-bahayan. At ngayon, ang napaghinalaan nila, kukunin nila yung tao, ipapahiya nila ito sa publiko. Ganon. Yung iba nga, sinusunog pa nila, pinapatay nila. So, ganon po ibig sabihin ng witch hunt. So, para sa kanya, ito pong pag sinabi ng witch hunt, ay pinapahiya lang si Sara Duterte. And one of his questions in one of his interviews, sinasabi niya, why is it that Sara Duterte is being singled out? Maraming gumagamit ng confidential fund. Well, my answer to that, marami ang gumagamit ng confidential fund, including the President himself, gumamit ng confidential fund sa mga pondo niya, pero tanging si Sara Duterte lang yata ang nagkaroon ng problema sa COA. Di ba? COA. Sa COA nag-start lahat yan. Tapos yung problema nila sa COA, pinost pa nila dun sa website ng Office of the Vice President. So na-capture ito ng media. O kaya kumalat-kalat na yan. Natutukan ng maigi. Tapos nung tanongin ni Riza Bebe at ni Amy Marcos na tahimik nung 2023 para sa para sa budget briefing for the year 2023-2024, aba, kung ano-ano ang isinagot ni Sara na makatotohanan na kung saan nila ginagamit ang pera na confidential funds and then bakit natunaw ito in just 11 days. And again,
Wala akong pakialam gaano kabilis natunaw yung confidential funds na 125 million, maliit na halaga yan. Pero ang problema ko rito, hindi niya sinunod yung tamang proseso na binabanggit kasi sa lahat ng pondo, isa po ang confidential fund sa merong guidelines. Ang sabi nga po ng ating Vice President, mahalin natin ang Pilipinas. Pues kung mahalin natin ang Pilipinas, sundin natin ang lahat ng panuntunan sa tamang paggasta ng pera ng taong bayan. Di ba? Oh, kaso hindi niya sinunod eh. Bagus na nangyari, inaway niya pa ang baby ko. Ano sabi niya kay Riza Baby? Ha? Wala talaga akong respeto dyan kay antivirus na yan. Parang sinto-sinto. Parang batang maliit. Di ba? Wala talaga akong respeto dyan kay antivirus na yan. Bakit? She realized later on, oh fuck, I messed up myself. Di ba? Saan niya ginamit ang pera? Puro sa mga non-security related matters. Tree planting, yung sarap-sarap, ewan kung para sa pagkain yata yun. Tapos yung libreng sakay na yung mga buses, 2 buses, donated sa kanya yan, bigay sa kanya yan noong 2022 national election. Yan yung ginagamit ng mga buses noon ng mga supporters niya, yung mga hakot na pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Then ginamit sa OVP. Ang nangyari doon, ito ay ginagastusan na gamit po ang pera ng confidential fund. Oh my God. Ay, nako, pati pa nga yata sa rental, pinarerentahan pa sa OVP yung buses niya. They want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Ayun. So, tinatanggal lang daw si Sara para yung wala silang kalaban. Sino bang pinagbibintangan nila rito na nagpapatanggal kay Sara sa pwesto? Wala pong iba kundi si PBBM. Diba? Kaya pinai-impeach daw si Sara. Timing naman din ang House Speaker ay si Martin Romualdez. Ang nanguna sa pagpirma ng Articles of Impeachment at ang grupo na sumulat ng ika-4 na Articles of Impeachment kasi sabla yung naunang 3 kaya kinompile ito, pinagsama-sama kaya nagahul sa oras. Si Sandro Marcos pa. So si PBBM talaga yung tinutukoy nila rito, di ba Maria? So ngayon, anong nangyari? Sino ang magiging manok ng administration sa darating na 2022? Yun eh. Ang iniisip po nila ay si Martin Romualdez. Diba? Kaya maaga pa si Martin Romualdez, dinurog na nila Sara ng kampo nila ang taong ito. Ginawa nila, tinawag nilang tambaluslos, di ba? Walang ginagawa, walang pakinabang, lagi lang nakanganga, nakabuntot sa Pangulo. And that is the reason why I am opposing Martin Romualdez's presence with PBBM, especially sa mga biyahe nito. Bakit yung Senate President hindi naman kasama? Di ba? Dapat kasama yung Senate President. O yun, di ba? Na siya, nabasa tuloy siya doon ng iba na, oy, mukhang nagpapalakas, mukhang ginugroom nila si Martin. So tinira ka agad nila. Kaibahan naman dito kay Rafraf. Si Rafraf, hindi nagpaparamdam. So yun ang tinutukoy rito ni Zubiri. Inaalis lang daw po ng kampo ni na PBBM ang posibleng makalaban nito ng magiging kandidato ng administration. So could be malabo namang si Amy Marcos yan. And in case si Amy Marcos yan, Magleni Robredo na lang ako, pasensyahan na lang po tayo. Diba? Para sa kapakanan ng bayan natin, doon ako sa matino. Diba? Okay, sa loko-loko. And then, sino sa posibleng ikandidato ng admin? I want Gibo Teodoro. Sa 2028. Diba? So kung sino yung magiging kandidato ng admin, nililinis na nila yung makakalaban. Saan ang galing yun? Saan po nang galing yung ganong klaseng fear? Well, gawain po kasi nila yun eh. 'Di ba?
titirahin nila, paghihinalaan nila, titirahin nila. Oh, yung gawain nila ngayon, ibinibintang nila dito sa administration. Yun ang problema na malaki nila. Okay? And then for him to say na ito po ay it's like a witch hunt, hindi po tama para sa isang senador. Regardless, gusto niya magpatuloy ang proseso ng impeachment. Dapat hindi siya nagsasabi na ito ay parang yung iba sinasabi na politika yan, pinupolitika yan. That's fucking bullshit. Nakasulat sa Constitution, this is political process. Pero importante po ang impeachment. Kaya may impeachment eh. Lahat ng mga bansa, siguro 99% sa buong mundo, malaki, maliliit na ekonomiya ng mga bansa, may impeachment po na nakasulat sa Constitution nila. Para saan yun? Ang impeachment kasi ang panglaban ng taong bayan para sa mga politikong may mahahabang termino na pinagkatiwalaan nila na loko-loko pala pag nakapwesto na. Diba? Biruin mo, 6 na taon, that's too long for the bad one. That's the reason why we have impeachment. And also that's the same reason para doon sa mga other impeachable officials ng mga constitutional bodies, yung mga independent. Diba? O like yung sa ombudsman, COMELEC chairman, they have 7 years, longer than the president. Oh, kaysa sikmurain natin sila. Naglagay po ng paraan, impeachment. No. Okay? Kaya may impeachment. Kailangan muna silang para sa anumang kaso bago ito umusad sa ombudsman, pwedeng mag-investigate, pero para umusad ito sa sandigan bayan, yung pong impeachable official, katulad ni Sara, kailangan munang sibakin ng Senado. Now, once and for all, dapat mapatunayan ng Senado that they are the last bastion of democracy. Diba? Dapat hindi sila nagsasalita agad ng ganyan. Shame on them. Maloko-loko sila. Nagbibigay na agad sila ng kanilang judgment, kumbaga. May pre-judgment na sila kung anong tingin nila sa impeachment. Tignan niyo muna ano ang mukha ng mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Diba? Sus Mariosep, nasa kanila na kasing articles of impeachment eh. Dapat before and then during ng impeachment, tahimik na tong mga to kasi magiging, eventually, they will become senator judges. Oh, di ba? Nangyari, yung proseso, yun pa yung kanilang pinag-question. Parang pinagtatawanan pa nila. Hindi nila pinaniniwalaan. Kahit sabihin pa na, ako, ramdam ko na. Although sinasabi niya na, I want the process to continue, to proceed, di ba? But I will set that aside. I'll set my bias aside. Saan tabi daw niya yun? Because we have to follow the process. Yan ang proseso ng Constitution. It cannot be changed. If we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, definitely, we have to do what is right here. Okay. Sabihin, set aside ko na yung aking biases na yan para kay Sara. No, kailangan natin ipagpatuloy yung proseso na nasa saligang batas natin. When we say, let's protect the Constitution. Kaya lang tuloy, nagkakaagam-agam ang mga tao na, teka, mapagkakatiwalaan pa ba kita? Na ikaw ay babase sa ebidensya? Na baka naman gusto mo lamang na matuloy ang impeachment, di ba? Tapos, pagdating ng botohan, regardless of the evidence is presented, di ba? Katulad ka lang din nila Robin Padilla, sarado, dekondado na yung utak. Si Robin Padilla lang kasing kauna-unahan na nagsabi na sa taong bayan with all his honesty, di ba, kung ano yung kanyang magiging desisyon. Pero yung iba kaya, sila kaya, hindi kaya nila tayo binubudo lang, parang mapaniwala lang. Alam niyo sa isang banda, nakatulong pa rin yung pagdidelay kung tutuusin. Bakit? Like what I've mentioned in my previous content, na although bababa na si SP, Chis Escudero, pero isang nakita kong naging dulot nito, kasi wala na alam niya naman ang kulay ng mga kasama niya. Baka habang dinidiscuss ang impeachment diyan sa Senado,
pinag-uusapan na ng mga yan, pinagtatawanan na nila yung proseso, yung parang ano lang yan, ganito. Putya, pa-impeach pa kayo dyan sa Kongreso eh. Pagdating yan dito sa amin, pro Sara kami, pro Duterte kami, may utang na loob kami kay Tatay Diggs. Ibabasura lang namin yan. So, ibig sabihin ko nito, ay siguro nakita ni Escudero na dapat malaman, ma-expose sa taong bayan gaano kakupal itong mga senador na pinagtitiwalaan nila. No? And then tinenggan ng pagkahaba-haba. Di ba? Para makita sino yung Mr. Dismiss, sino yung wala nang ebidensya, no agad ang boto, di ba? Sino yung tahimik, pagdating pala ng bandang huli, nakapanig naman pala doon sa kabilang grupo, nakapanig doon sa kay Sara. Sino tong mga grupo na talagang maninindigan regardless na manganib ang kanilang political career sa 2028. Di ba? So kahit papaano, sabihin natin nakakasuka ang pinagagawang delay. Kaya lang, sabihin ko nga sa inyo, noon man, dinelay pa yan, isa lang ang resulta niyan. Pwedeng noon pa lang dinismiss na yan at wala nang tayo. 'Di ba? No. Hindi nagkaalaman. 'Di ba? So ngayon nagkakaalaman na kumbaga nahimok ng taong bayan na bantayan natin yung mga senador natin sapagkat nagparamdam na sila ngayon habang may mahabang delay, naramdaman na natin gaano nila ito tsorbahin. Humahanap sila. Sabi nga ni Amy, everybody here is finding ways to resolve this matter. Ano yun? The impeachment.